Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang hola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin about online lending apps. Update, review, at usapan. Lalong-lalo na ngayon, mainit sa akin yung pera mo. Nag-reply ako, wala akong utang, pero nireplyan ako, papadalan daw ako ng burial sa pamilya ko, no? Mga ka-Johnny, ewan ko kung anong mga magic ng mga ola na ito, no? Pero wait lang, gege. Total, ayoko naman siyang sagutin na basta sinabi ko wala akong loan sa kanila, yun na yun. Yun ang usapan ko sa kanya. Pero kung talagang balak niya akong pahiyain o kung ano man, problema niya na yun. Pero syempre, gagawa tayo ng legal way na i-file natin ng complaint nito. Babalik ako ng PNP siguro. Kundi dito sa Caloocan at cybercrime, doon ako pupunta, or sa PNP Camp Crame para pagkaroon ng formal complaint about dito sa ola na ito. Nasa akin naman lahat na screenshots at hindi ko alam kung paano nila ako ginawa ng loan, o baka mamaya nag-initan lang na baka sa mga number na ginamit tapos nakita lang doon sa mga group, kasi pumapasok sa mga group yan no, pero ayun lang, in-update ko lang kayo. Sumasagot sa akin kasi yung agent. Basta sinabi ko yun lang, never ako nagsalita ng masama. Basta sinabi ko never ako nag-loan sa pera mo, sa online lending app na pera mo. Kaya paalala ko lang mga ka-Johnny, ito lagi kong pinapaalala sa inyo, pag magbabayad kayo sa mga ola ninyo, never kayo makikipag-settle sa binibigay na payment ng mga agent sa inyo. Kung mga number lang nila o kaya ini-email kayo kung saan kayo magbabayad, huwag kayo magbabayad doon. Tanging sa apps nyo lang at yung sa reference number nyo na kung saan yun yung ginagamit nyo pangbayad doon sa ola ninyo. May reference number kayo kay Digido o kay Muka, kung ano yung reference number ID ninyo, yun lang, doon lang kayo magbabayad. Tapos kung sa GCash, kung sa Dragon Loans, or kung saan man, yun lang. Huwag kayo makikipag-transaction sa mga agent ng mga text lang or emails lang or messages lang sa inyo na tutulungan kayo. So, may share kasi ako sa inyo na report sa akin. Guys, please beware, scammer po siya. Gawa ng email ad ng Digido. Natangiyan po ako ng 3,500 nitong taong to. Imbis na makatulong, nakapagpalala pa ng situation. Utang pa pinambayad ko dito. Kasi sabi niya naman, i-return nila pera. Ni-return nila, pero ngangi. Late ko na din nalaman na scammer pala to. Nung may nag-comment na victim din. So yun, hindi ko muna ipapakita kasi baka may gumagamit ibang picture tong agent na to. Pero ang pangalan niya sa kanyang is KZ Marie. Yun lang. Baka may sa inyo na pero hindi ko papakita yung picture. Baka yun nga baka dami account or something na ibang tao yung may-ari ng picture na ginagamit niya. Mahirapan na baka mabalikad ako. Pero basta paalala lang KC Marie ang niya, first name niya. Yun, ito yung naging transaction, tinakpan nga niya yung pangalan dito sa ni-report niya. Bali gumagawa siya ng ng fake na Digido address email, mga gano'n. Fake Digido email address, tapos siya ang nagsasabi na gano'n. Kumbaga, si Digido kasi yan rekta yan, nagte-text sa'yo. Tapos titingnan mo sa Digido apps mo kung magkano talaga yung utang mo. Tapos mag-o-offer yan ng text sa iyo. At pagka napuntahan ka niya sa bahay, kung taga NCR ka, doon ka makapag-usap. Pero tandaan nyo, laging sa reference number mo lang kahit pinuntahan ka na sa bahay mo. Ito kasi sa email na sinabi sa kanya, hello, we will refund that once you fully settled your account, you don't need to worry because we will refund also your payment of 2,000. That payment is just to unlock your successfully locked payment so we can transfer it to your total loan amount. As well, your account will be closed. Yun ang sinasabi nito, pagka naibigay mo raw yung payment na 2,000, magiging successfully unlock para magkaroon ka na ng close account doon sa utang mo sa Digido. Kumbaga parang parang yung principal amount, parang ganun. Pero ito naman ang problema, 2,000 lang kailangan niya, pero binigay niya siguro is 3,500, baka 3,500 yung utang niya. Tapos dito siya nagbayad sa katransaksyon na ito, which is very wrong. Tandaan nyo mga ka-Johnny, huwag nyo tutularan o gagawin yung mga ganitong makipag-transaksyon. So yun, kindly settle it now so we can close your account right away. Thank you. So yun, tandaan nyo kapag si Digido nag-email sa inyo, hindi pangalan ng tao, kasi ito nasa baba yung may pangalan ayan sa baba, tapos meron din pangalan dun sa
Tandaan nyo si Digito, may customer service yan. Bago kayo magbayad, tanungin nyo muna. Pag hindi kayo sinagot sa customer service, tingnan nyo yung Digito app. Kasi mahirap na. Tulad niya, 3.5 yung nawala sa kanya, akala niya bayad na siya. At akala niya ibabalik. Meron ba namang lending company na magbabayad ka, na ibabalik sa'yo yung binayad mo? Naniningil nga sila, di ba? Yung pala common sense na lang, logic nila mga ka-Johnny. Yung 2,000 payment ninyo is pang-bluff lang yan na ibabalik sa inyo, pero never nila ibabalik yan. Kaya nga mga loan sharks yung mga yan dahil kailangan nila maningil at makakuha ng pera at hindi para magbalik ng mga binabayad nating sobra-sobra. Kasi pag nagbayad ka ng sobra-sobra dyan wala na tayong magagawa, hindi natin mababawi yun, hindi nila ibabalik yan, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayo papauto sa mga ganitong klase na modus ng mga ola. Tandaan nyo, kung gusto nyo makapag-settle sa kanila, always find a legal way. Kung gusto nyo, harapin nyo ng legal sa... Pwede nyo lang gamitin ng barangay para mayroong mga testigo lang. Pwede kayong lumapit sa isang abogado. Pwede kayong kapag-settle na sa opisina. Hingian nyo ng BIR, hingian nyo ng business permit. Yun lang naman tingnan nyo kung talagang, yung kunwari, SEC registered, pero hindi naman sumusunod sa tamang interest rate, di lalabas pa rin na illegal pa rin yung kanilang mga sistema o kanilang mga negosyo ng pagpapautang mga ka-Johnny. So yun, natandaan nyo, never makikipag-cooperate sa mga email, text, o messages ng mga agent at bibigyan kayo ng mga number yan. Nakakuha ng tuloy siya ng 3.5, inutang pa niya para lang ma-close account, tapos kala niya maibabalik yung 2,000 na sinasabing pangako nung agent na yon. So yun mga ka-Johnny, ito yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.